Oh, piniprito ko na po ito. Wala pong bisugo dito sa banda ko eh. Dapat bisugo ang lulutuin ko eh. So ito po ang nakita ko sa palengke. Maliliit na parang dalagang bukid. Piprituhin po muna natin to ha. Siguraduhin yung nilinis nyo yung inyong isda at inasnan nyo na po. Nakita nyo, nilagyan ko po ng konting cornstarch. Pinagulong ko para po hindi manilansik kapag piniprito natin. Alam nyo, mga isda rito, ilado na po. So medyo mas maganda sa atin dahil sariwang-sariwa eh. Itong dalagang bukid sa pakiwari ko, hindi namin dalaga eh. Namumula na po kasi yung mata eh. Tignan natin, maliliit naman eh. Aba, prito na. Ibabaliktad ko na po ha. Itong mga nakalang araw eh, baka reklamo ko naman kaibigan ko dito sa building na aking tinitiran at baka nangangamoy isda raw. Alam niyo naman dito sa Amerika eh, kapag kaamoy tuyo, ayaw nila. Lalo na po pag sa condominium kayo nakatira, katulad ko. Dahil maliliit ito, madaling maprito. Lalagay ko na po dito sa aking bughaw na malukong dini sa katabi ng ating kawali at nang tumulo yung ating mantikang hindi kinakailangan. Bango eh. Oh. Yun. Patayin ko muna yung apoy at mainit po yung ating kawali. Pakikita ko sa inyo. Okay na po ba? O, diretso. Lalagay po muna ako ng 3 tasang tubig. Galing sa tapayan. Naku, sariwang-sariwa at malamig. Lagay na po tayo ng sibuyas. Isang malaking sibuyas. Mura-mura naman siguro sibuyas sa atin ngayon, mga kaibigan. Luya po. Malalaki na yung tipak ng luyang ginawa ko. Hayaan ng makagat ng kakain. Para maganda boses. Di pa po ba ang luya? Pampaganda ng boses yan. Isang kamatis. Wala po akong tanglad eh. Irin na lang ilalagay ko. Pampalasa rin yan. Lagyan natin ng konting asin at paminta. Takpan po natin at hayaan natin kumulo. Oh, makalipas ang ilang minuto. Lantang-lanta na yung ating sibuyas at kamatis at luya eh. Isa-isa ko na pong ilalagay ito Ating piniritong maliliit na dalagang bukid. Pero kung bisugo, mas maayos sana eh. Oh, ganyan lamang. Hihinaan ko na po rin po yung apoy at nang hindi naman magkalerot-lerot tong ating isda habang isinasama ko yung ibang ricado. Tanggalin ko muna tong malukong na kulay bughaw. Oh, ito po'y dahon ng kamote. Kung gusto nyo yung kangkong nalagay nyo, pero ito po'y dahon ng kamote. Talbos ng kamote. Lagay po natin dyan. Naku, ang sarap. Nakabili naman ako ng talbos eh. O sige, siling panigang. Kung gusto nyo pong may konting sipa, yan. Patisan nyo na ng konti lang at meron ng asinto at meron pa nung pampalasang Knorr cube, di po ba? Bahagya na lang apoy ni Re At eto parang niluluto-luto lang natin ng katitik yung ating talbos. Tatakpan ko na po at papatayin ko na yung apoy. 2 salo po ang isain nyo. At palagay ko tignan nyo. Hindi po ba? Itong mga gantong ulam po, itong madaling lutuin at kukonti lang ang ricado, ito po ang mga ulam na lagi kong binabalikan at napakasarap para sa akin. Palagay ko madalas kayong makakakita ng mga simpleng lutuin na ganito. Konting sabaw, itong isda, konting gulay, tapos. Kung nagugustuhan niyo po ang mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo, pwede po ba isulat niyo ang comment niyo sa baba at nang mabasa ko at nang ako naman po ay matuwa. Maraming salamat. Si Ron Bilaro po.